down ko lang kung sakali. Yan, magandang hapon po sa ating lahat. At isa na naman pong pagkakataon ng ibinigay sa atin ni Lord na makapagsama-sama at tayo po ay manambahan sa Kanya. Nawa po pangunahan tayo ng Banal na Espiritu ng Panginoon upang tayo po ay maging karapat-dapat sa Panginoon sa pagharap sa Kanya. At sa mamaya, pakikinig po natin ang Kanyang mensahe. Ihanda po natin ang ating mga sarili upang matuto po tayo ng mga kalooban ng Panginoon. Ayan. Para po sa pagsisimula po natin, pangunahan po tayo ni Sister Brenda para po sa prayer natin. Tayo po sama-samang manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka po namin, Lord. Sa araw na ito na muli ay pinagkala mo sa amin. Salamat, Lord God, sa isang buong linggong pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, Lord. At muli, Lord God, binigyan mo kami ng pagkakataon na muli makapagsama-sama, na makapagpagpuri at mapasalamatan ka, Lord God. Nawa, ikaw po ang munguna sa aming gawain ito, at nawa, ikaw po ang aming mapurihan, Lord God. Salamat sa patuloy mong ginagamit na kapatid namin sa mga gawain ito, Lord God. At ganun din po, nawa, Lord God, ay makarating po ang mga mensaheng ito na nais mo sa mga kapatid namin na hindi man po namin kapiling sa mga oras na ito, Lord God. Nawa ay makapakinig pa rin po sila. At ang lahat na ito ay aming salamat dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Salamat po, Sister Brenda. Tayo po ay mawit ng awit sa Panginoon. Awitin natin ang He Keeps Me Singing. Ayan. Kung alam niyo po yung Tagalog ng himnaryo, yung turuan-turuan, yun po yung tono nito. There's within my heart a melody, Jesus whispers sweet and low. Fear not, I am with you, peace be still, in all lives that live and flow. Jesus, 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 sweet name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. All my life was wrecked by my strife, discord filled my heart with pain. Jesus swept across the broken strings, stirred the slumbering chords again. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Soon is coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall wing my flight to worlds unknown, I shall reign with Him on high. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Sunod natin ang To God Be the Glory.
things He has done. So loved He were that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Great things He has taught us. Great things He has done. And great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our joy and our wonder when Jesus we sing. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Ayan. Dako po tayo sa ating mensahe ng Panginoon. Kumusta po kayo nung nakaraang linggo po? Buti naman po. Kumusta ang buong linggo nyo po? Yung nga, inayos yung malaki. Kaya nakuha na ang laki ng babayaran ko na income tax, 1,000 po. Wala naman ako. Sabi ko kay pakaltas na tatawad, kada sahod. Bali po. Walang problema po na walang solusyon sa Panginoon. Ilapit po natin sa Lord yung mga problema po natin. Sa oras po na ito, inanyayaan ko po lahat na ituon po natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon upang tayo po ay matuto ngayong oras po na ito, ngayong araw na ito. At the same time, mapapurihan po natin ng Panginoon sa mga karunungan na malalaman po natin sa Kanyang salita. Bago po tayo magpasimula, inayaan ko po tayong lahat ay manalangin sa Lord. Hingi tayo ng gabay. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat ng marami, Ama, sa pagkakataon na binigay mo po sa amin muli. At kami po ay makaharap sa iyong harapan. Tulungan mo kami, Panginoon, na tanggalin yung mga maruruming pag-iisip, mga bagay na walang koneksyon sa iyo sa oras na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na maituon namin ang aming puso sa mga salita mo upang ito po ang magpaging banal sa amin. Bigyan mo kami ng puso na handa magpasakop sa iyo at magpakababa sa iyo, Panginoon. O banal na Espiritu, manguna ka po sa amin mga buhay. Ikaw po ang magsalita sa aming mga puso
Pag sa gayon naman ay maunawaan namin ang mga kalooban mo at magawa po namin to sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Ang pamagat po ng ating message ngayon, hapon po na ito ay pinamagatang When to Say No. O sa Tagalog, kailan ka hindi. Kailan ka magsasabi ng hindi. At ang ating Bible passage ay matatagpuan sa Matthew chapter 5, verse 37. Pero bago natin babasahin po yan mga kapatid, sa mga naka-online ngayon, nanonood, ay nanonood pala si mama po namin. Ang ating pong tatalakayin ay ang buhay Kristiyano, kung paano po tayo magsalita at kung paano tayo mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Bago po tayo magpasimula, gusto ko po tanong, sino po yung nakapanood na dito nung isang movie ni Jim Carrey? Kailan niyo po si Jim Carrey? Yung comedian? Yung sa Bruce Almighty, Almighty. Oh, yeah. Meron po siyang isang movie, ang pangalan, Yes Man. Napanood niyo po yung Yes Man? Yeah, pinalimutan ko ng parupin. Kasi siya po yung, lawyer. Ano niya po, ang trabaho niya, lawyer po siya. At alam naman po natin, ang mga lawyer, sabi nga nila, ang tingin ng mga normal na tao katulad natin, ng mga common people, sa mga lawyer, ay mga number one sinungaling. Kasi, halimbawa, kailangan nila na protektahan yung kanilang customer. Kahit yun yung may kasalanan, paglalaban nila para manalo yung customer nila. Kaya, na branded sila na as number one sinungaling. At doon nga sa kwento na yon, doon sa movie na Yes Man, laging nag-no si Jim Carrey, Lagi siya no, in-invite siya ng mga kaibigan niya, labas tayo. No, sabi niya, may sakit ako, lagi siyang may alibay. Hanggang sa nagkaroon ng time na pumunta siya doon sa isang seminar na yung seminar na yon, ang tinuturo, mag-yes ka na mag-yes. Tapos, for some reason, nagkaroon siya ng parang magic. Lahat na sasabihin niya, kahit gusto niya mag-no, hindi na siya makapag-no. Gusto niya, lahat na sasabihin niya, yes na lang, yes. Hindi pala siya lawyer doon. Lawyer ba siya doon? Hindi ko na matandaan. Ano po lawyer siya doon Kasi meron doon, yung... Yeah, similar. Meron siyang inaano doon. Parang nasa court siya lagi. May customer siya doon na babae na nagpapabictimize. Pero yung pala ang may kasalanan. Kasi gusto niyang mahuwa yung mga anak niya. Ayun. Anyway, so hanggang sa naging yes na lang ng yes, kahit ayaw niyang sabihin na yes, nag-yes siya dahil napipilitan na siya. Ayun. To the point na kahit isulat niya yung no, pag naisulat niya, yes pa rin yung, yes pa rin yung nasusulat. Natatawa ko dun. So, favorite kong movie yun Pero may moral story talaga kasi yung movie na yun. Anyway, ngayon, ang message natin, kabaliktaran naman. When to say no. Matthew chapter 5, verse 37, ang sabi ni Jesus Christ, datapot ang magiging pananalita nyo'y oo, oo, hindi, hindi. Sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Pagpalain po tayo sa pagbasa at pag-unawa sa salitang ito ng Panginoong Hesus. Alam niyo po, itong letter, itong word po na no, dalawang letter lang po ito, isang N, isang O. Pero napaka-powerful po ng word na ito. Subalit, ang nakakalungkot, maraming tao hindi marunong gumamit ng salitang no.
Minsan, yung iba natatakot, yung iba kinakabahan, yung iba walang lakas ng loob na sabihin yung salitang no. Sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, tinuruan tayo ng ating Panginoong Hesus na kung paano tayo mag-response. Dalawa lang po dapat ang response ng isang Kristiyano according sa turo ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon doon sa binasa natin kanina, kung oo ka, umuo ka lang. Kung humindi ka, humindi ka lang. Bakit daw? Ang sabi niya, sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. So in other words, kung marami tayong mga ibang sinasabi na response, especially pagdating po sa pananampalataya, buhat po daw yun sa masama. Ang gusto ng Panginoon maging firm, maging matatag po tayo sa ating desisyon. Na kapag sinabi natin oo, oo talaga yon. Hindi yung pag oo, tapos makalipas ng ilang oras, hindi pala. Mamaya, pag yung hindi natin, kinabukasan, oo pala. Ano? Kaya, ito po yung pag-uusapan natin ngayon, the power of the word no. Ang sabi ko po rito, saying no does not always mean rejection or disagreement. But it also allows yourself to focus what is truly important and aligns with God's will. Mahalaga pala sa Panginoon, pag nagsasalita po tayo ng oo o hindi. Tayo mga Kristiyano, hindi lang po tayo mga yes man. Kasi yung iba, lalo na yung mga bagong convert na mga Kristiyano, akala nila, pag Kristiyano na sila, yes na lang sila ng yes. Sinunto ka na ni kapitbahay, yes ka pa rin. Okay lang yan. Kasi kailangan ko magpakababa. Ninakawan ka na, yes ka pa rin. Sinasamantala ka na ng ibang tao, yes ka pa rin ng yes. Yun ba yung gusto ng Panginoon sa buhay ng isang Kristiyano? Yung sinasamantala tayo ng ibang tao? No. Of course not. Sa hapon po na ito, mga kapatid, meron pong 3 bagay na dapat po nating malaman. Kailan? Yun po yung tanong eh. Kailan? When? What instances of life we must say no? Ano yung mga pagkakataon sa buhay ng isang Kristiyano na kinakailangan po nating mag-response ng no? Pag sinabi mong no, kahit sino pa yung pinaka makapangyarihan sa lahat na tao, pag sinabi mong no, wala siyang magagawa. Because nobody can control our decision making. Alam niyo po, kahit nga ang Panginoon, bagamat powerful ang Panginoon, hindi niya gustong pakialaman yung desisyon natin. If you want to decide to not follow God, sabi ng Panginoon, bahala ka. Hindi tayo pipilitin ng Lord. Yung mga tumatanggi sa Lord, hindi magmamakaawa sa kanila sa Lord. 3 bagay, mga kapatid, ang ating pag-uusapan. Instances of life that we must say no. Number 1, during trials and temptations. Sabi sa Job chapter 2, verse 7 to 10, sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. At kumuha siya ng isang bibinga ng palyok upang ipangkayod ng langid. At siya'y naupo sa mga abo. Nang magkagayoy, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Verse 10, ngunit sinabi niya sa kanya,
ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? At hindi tayo tatanggap ng masama. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. When Job was trialed by God, hindi po nagkasala si Job. Hindi siya nag-fail doon sa test na kahit pinangunahan po ito ni Satanas. Hinayaan ng Lord na si Satanas ang mag-tempt. Hindi mag-test si Satanas yun eh. Si Satanas hindi nagtetest yan eh. Nagtetempt si Satanas. Ang nagtetest ang Diyos. Naintindihan po natin? Magkaiba po yung temptation at testing. Magkaiba po yan. Ang Diyos, kahit kailan, hindi po siya nang tetempt. Nasa Bible po yan. Never nag-tempt ang Lord ng isang tao. Pero si Satanas, never din si Satanas nagtetest. He always tempt. Lagi siyang nagtutokso. At dito, sa instance na ito na buhay ni Job, hinayaan ng Panginoon si Satanas, na i-tempt niya si Job. Para i-test ng Lord kung ano magiging response ni Job. But anong sabi ni Job? No. Sa buhay natin mga Kristyano, pag dumarating po tayo sa mga trials and temptation, diyan po dumarating yung time na kung hindi po tayo titindig sa Panginoon, magiging yes man tayo ng kasalanan. Nasubukan nyo na po ba yung naipit kayo? Na kahit ayaw yung gawin yung kasalanan, pero dahil naiipit ka na, nagawa mo na. Ako po maraming beses ko na nagawa. Maraming beses ko na na-experience sa buhay ko yun. Hindi ako babanal-banalan dito ngayon na, kayo lang yun. Ako hindi. The reason why nasasabi ko po ito sa inyo ngayon, kasi na-experience ko na po ito eh. Brother Sai knows that. Alam ko lang kapatid ko yun. Maraming pagkakataon sa buhay natin na minsan wala na tayong choice. O minsan naiipit tayo sa mga sitwasyon ng buhay at natatakot tayo magsalita ng no. Pero, katulad ni Job, kailangan po natin maging matatag sa Lord. Kailangan natin magsabi ng no kung kinakailangan magsabi ng no. To avoid sin and not to sin. Bakit? 1 Peter chapter 5, verse 8. Ang sabi po rito ni Peter, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. At ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Tingnan nyo po. Kaya si Satanas, laging naghahanap ng mapeperwisyo eh. Laging naghahanap po yan ng makakasama niya sa impyerno. At kapag hindi po tayo natuto na magsabi ng no kay Satanas, anong po tingin yung mangyayari sa atin? Say no to sin. Kapag alam po natin na kasalanan, layuan na po natin agad. Hindi yung alam na natin kasalanan, hindi pa naman ako nagkakasala, okay lang yan. Antayin ko na lang kung matutokso ba ako o hindi. Kaya tama yung kanta eh, o tokso layuan mo ako. Tama yun eh.
Kasi pag ikaw ang hindi lumayo sa tukso, hindi ka lalayuan ng tukso. Hindi naman lumalayo yung tukso eh. Actually, kahit nga sa lugar may tukso eh. Kahit nga sa church may tukso. Nasa church ka na, may tukso pa rin. Pala nung iba, yung ibang tao, pag nasa simbahan ka daw, wala na daw si Satanas. Alam niyo po ba si Satanas, lalong nandun sa church? Kung nandun nga tayo sa church, nalambahan, nandun rin sa Satanas, ng tutukso. Mag-isip ka ng masama dun sa ministro, sabi ng Satanas. Pagpunta mo ng church, magchismisan lang kayo dun. Ayan. Diba? Ganon yung trabaho ni Satanas. Kaya wag natin isipin, sa church na ako, wala na si Satanas dito. Nandun nga mismo si Satanas eh. Akala natin nasa sementeryo si Satanas, nananakot, tuwing Halloween. No. Nandun siya sa mga churches, nandun siya sa mga Christian group, doon sa mga fellowship, nandun siya sa mga bahay ng mga ministro, nandun siya sa mga bahay ng mga member ng church, para sirain yung pamilya na yon, para sirain yung mga relasyon na yon. Kapag alam po natin na may kasalanang namumuo, kailangan natin magsalita ng no. We must decide to say no. Katulad po itong isang babasahin natin sa Genesis 39, verse 7 to 8. Ang sabi rito, at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na tinitigan si Jose ng kaasawa ng kanyang Panginoon at sinabi, sipingan mo ako. Datapot siya tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, narito, ang aking Panginoon na hindi nakikialam sa akin tungkol sa nasa bahay, at lahat ng kanyang tinatangkilik ay ipinamamahala sa aking kamay. When it comes to sin, we must say no. Like Joseph, nung tinitempo siya nung asawa nung boss niya, ang sabi ni Joseph, no. Kung iba yun, siguro, sabi, magandang opportunity na to. Sipin mo, mayamang sambahayan to. Si Potiphar ba yun? Yung asawa nito? Kung di ako nagkakamali. Si Potiphar, kanang kamay ni Paraon eh. Sipin nyo yun? Kung ba, parang si Trump ngayon, tapos ang kanang kamay niya si Elon Musk. Yeah. Yung asawa ni Elon, sabihin may asawa si Elon Musk. Ganon ka tanyag tong mga to, nung panahon ng kwento na to. At si Jose, alipin lang siya nun. Kaso nagkakagusto sa kanya yung asawa ni Potiphar. Kung iba yun, baka sabi mo, sige. Pero sabi ni Jose, no. Awit 37:27. Ang sabi rito, ikaw ay humiwalay sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti at manahan ka magpakailanman. Yun yung pangako ng Panginoon sa mga tao na humihiwalay sa kasamaan. Nananahan sila ng magpakailanman. Magpakailanman ba dito sa lupa? Of course not. Magpakailanman, ibig sabihin po, hanggang doon sa susunod na buhay. Ano yung mga dapat nating iwasan na kasalanan? 2 Timothy chapter 3 verse 2 to 5. Ang sabi po ni Paul kay Timothy, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Ayun, marami ngayon ganyan eh. Maibigin sa sarili sa panahon natin ngayon. This generation of people, ito yung generation na masyadong maibigin sa sarili. Be a lover of God in the midst of people
loving themselves. Maging maibigin tayo sa Diyos na tao sa gitna ng mga taong maibigin sa sarili nila. Ano pa? Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan, datapo at tinanggihan ng kapangyarihan nito. Lumayo! Tingnan yung word. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Pinapalayo po tayo ng Panginoon sa masasama. Kaya pag nakita na natin itong mga ito, lumayo na tayo. Huwag natin sabihin, hindi, matagal na ako Kristyano. Maano na ako, malakas na ako sa Lord. Si Peter nga kasama niya na yung Mesayas Ipinagkalolo pa rin ni Peter 3 beses. Diba? Number 2, kailangan magsabi ng no. Kung nako-compromise yung faith. Pag alam natin na mako-compromise yung faith natin, we must say no. Deuteronomy chapter 5 verse 32. Ang sabi rito ng Panginoon, inyong ang isagawa na gaya ng inuutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Huwag po tayong pasigsag-sigsag pagdating sa pagsunod sa Panginoon. Pero, ang tao kasi po mga kapatid, ito po natutunan ko ito habang nagkakaedad na po. Ang tao pala po, pag hindi pala po tayo sumangguni sa Panginoon, magiging sigsag talaga po ang daan natin Naniniwala po kayo doon? Nagiging sigsag po yung daan Kaya tama pala yung talaga yung sinabi doon sa Proverbs chapter 3. Ang sabi doon, trust the Lord with all your hearts and lean not with your own understanding. Basahin na nga natin. Sinong gusto pong magbasa? Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. I-English mo nga yan, Brother Sai. Sa NIV. Ano yung sa kawikaan? Apo. 3:5 hanggang 6 po. Sa English, Brother Sai. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Ayun. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Para po pala hindi tayo maging sigsag, magtiwala tayo sa Panginoon. Pag dumarating po yung time ng buhay natin na nasa bingit ng alanganin ang pananampalataya natin, magtiwala tayo sa Lord. At itutuwid niyo yung mga daan natin. Ano po ba yung kompromiso ng pananampalataya? Ito po yung mga pagkakataon na minsan nakakasama tayo sa mga hindi Kristiyano at
meron silang ginagawa na kahit ayaw nating gawin, minsan nagagawa natin para lang ma-please sila, para lang masabi na, oh, alam niyo po, sa Bible, meron pong mga apostol sa gawa, mga aklat ng gawa, na pinigilan po sila na gawin yung kalooban ng Lord. Pero, ito po yung sabi nila. Sa Acts chapter 4, verse 18 hanggang 19. Ito po si Pedro at si Juan. Ang sabi dito, Acts chapter 4, verse 18 to 19. At sila'y tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Datapwat si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katuwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos, inyong hatulan. Ayan. Kasi pagaling po sila nito eh. Tapos sabi nila, ay, huwag kayong magano dito, huwag kayong gagawa dito ng ano. Huwag kayong mangangaral patungkol kay Jesus. Pinipigilan po sila. Alam niyo po sa buhay natin minsan ganon. May mga pagkakataon na ganon na may mga tao na pipigilan po tayong gawin yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. At pag nangyari po yun, kailangan po nating magsabi ng no. No. Bakit? Kasi po mas mahalaga na i-please ang God kaysa i-please ang tao. Matuto tayong tumanggi upang hindi tayo mawala sa pananampalataya. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para umuo tayo ng umuo sa tao. Oo. Oh, tagay ka pa. Sige. Diba? Oh, yosi ka pa. Sabi mo naman, sige, isa lang naman eh. Alam nyo, sa Bible, hindi nga lang tayo sa ibang tao pinapatanggi. Actually, pati mismo sa sarili natin pinapatanggi tayo. Mark chapter 8, verse 34. Ang sabi rito ni Christ, at pinalapit niya sa kanila ang karamihan, pati ang kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Tingnan niyo po. Bakit kaya? Bakit tayo pinapatanggi sa sarili natin? Kasi meron po tayong nature. Yung nature po natin bilang tao, hindi maka-Diyos. Corrupted. Yung nature po natin, corrupted ng kasalanan. Kaya nga minsan, nakakaisip tayo ng kung ano-anong kasamaan eh. Kahit ayaw natin mag-isip, napapaisip tayo ng masama. Kasi corrupted po ang buhay natin dito sa lupa. Dahil sa kasalanan. Kaya sabi ni Christ, deny yourself and follow me. Kasi kung hindi, sabi niya, hindi ka karapat-dapat na maging alagad ko. Hindi po nakukuha ang pagiging Kristiyano sa pag-aawit lang, o ka-yes Lord mo lang, o ka-pray mo lang. Hindi po yun ang definition ng totoong Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, yung tumatanggi sa sarili niya at sumusunod sa Panginoong Hesus. Yung sabi ditong pasanin ang kanyang krus, hindi naman mabigat na krus po ito eh. Why? Kasi po, binuhat na ni Christ yung pinakamabigat na krus. Binuhat na ni Christ yung pinakamabigat na krus. Kaya itong krus na ito yung sinasabi niya doon na take my yoke, for it is light. Ang sabi niya, pasanin niyo ang aking pamatok, sapagkat ito'y magaan. Come to me, all of you, who are weary and tired.
Siya po yung ating kapahingahang espiritual. Kaya po ginagawa po natin to every Sunday. So we must have peace of God. Isipin niyo po, wala tayong ganito once a week. Tapos stress na stress ka sa buhay mo buong isang linggo. Wala ka man lang marinig na salita ng Lord. Napakalungkot ng buhay. Kaya tama si Christ. He is our comfort. He is our peace. At pag dumarating na yung time na mako-compromise yung faith natin, we must trust Jesus Christ. Dahil hindi po tayo dito tinawag ng Diyos para mang-please ng tao, kundi i-please ng Lord. Galatians chapter 1 verse 10, ang sabi ni Paul, sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos? Ako bagay nagsisikap ng magbigay lugod sa mga tao? Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Alam nyo kasi yung pagbibigay lugod sa tao, madali lang yun eh. Actually, masarap nga yun eh. Yung nalulugod sa'yo lahat ng tao, masarap sa pagkaramdam yun. Pero ano pong gusto natin? Yung malugod sa atin ng tao o yung malugod sa atin ng Diyos? Malugod sa atin yung tao, pero galit sa atin ng Diyos? O malugod sa atin yung Diyos kahit galit sa atin lahat? Remember, the wrath of God. Ang uwi po nun, impyerno. Hindi po tayo dito, nagbibiruan na, hindi naman siguro galit si Lord sa akin kahit gumawa ako ng kasalanan. Kahit hindi ako sumunod sa Kanya, okay lang naman siguro. God is love. Ayan yung mga mga bukang bibig ng mga ibang Kristiyano ngayon, sa panahon natin ngayon. To justify their wrongdoings. Sasabihin nila, God is love. God is merciful. Pero hindi nila alam, God is just. Justice din ang Panginoon. At ayaw ng Panginoon ng masama. Ayaw ng Panginoon ng pabago-bago. Ayaw ng Panginoon ng sa Kanya ka ngayon, next time hindi ka na sa Kanya. Kaya nga sabi rito rin sa Ephesians chapter 6, 6-7, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kung naglilingkod po tayo sa tao, ginagawa po ba natin to sa tao o sa Diyos? Dapat po sa Diyos. Kahit po sa mga trabaho natin. Yung pagsunod natin sa boss natin, hindi dahil sumusunod sa boss natin, hindi para magpalakas tayo doon. Kundi sumusunod tayo sa ating mga boss, sa ating mga manager, sa ating mga kung sino man yung mga boss natin sa work, para sa Diyos. Hindi para halikan yung, ano ba sa English yun? Kiss ass, ang sabi niya. Para magpalakas lang sa boss niya, gagawin ng lahat. Para siya yung maging paborito. Alam niyo, marami sa military yan. Hindi, alam nila brother sa yan, Brother James. Gayahin po natin sila Peter at yung ibang mga apostol. Ang sabi nila, Acts chapter 5, verse 29, datapot nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Magsitalima muna po tayo sa Diyos. Follow God. Above all else. Pag sinusunod po natin ang Panginoon, magiging maayos po yung buhay natin. Meron po kasing mga turo na pag naging Kristiyano ka daw, lalo kang hihirap. Narinig niyo na po yan?
May mga ganun turo eh. Na pag, pag sumunod ka daw sa Panginoon, lalo ka daw lulungkot. Lalo ka magiging miserable. Kasi ang daming bawal kasi dyan eh. Ba't ka sumama dyan sa church? Ang daming bawal dyan. Alam niyo po yung mga bawal ng Diyos, kaya nga bawal eh. Para maingatan tayo. Eh kung hindi bawal, eh di kawawa naman tayo. Isipin niyo kung wala nang bawal ang Diyos. O sige, mag-drugs tayo dyan. Hindi naman pala bawal eh. Mag-chungke ka na dyan. Mag-hapon. Hindi naman pala bawal eh. Tingin ba natin masaya yun? Maging okay tayo doon? No. Kaya po merong mga bawal ang Diyos. Para po sa atin din yun, sa ating kaligtasan. Number 3, mga kapatid, at dito tayo magtatapos. Number 3, instance, o yung pagkakataon sa buhay natin na magsasabi tayo ng no if we are encountering falsehood or lying. Kapag tayo po nakaka-encounter sa buhay natin ng mga pagsisinungaling, ng mga kasinungalingan, ng mga pagsasabi ng mga hindi katotohanan, then we must say no. Hindi yung, alam mo lang ang kasalanan, alam mo lang ang kasinungalingan, nanumpa ka pa, peks man, gulaman, mamatay ka man. Diba? Ganun yun eh, sa Pilipinas. Matthew chapter 5, verse 34 hanggang 36, ang sabi dito ng Panginoon, datapat sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, kahit ang langit, sapagkat siya'y luklukan ng Panginoon, ng Diyos. Kahit ang lupa, sapagkat siyang tungtungan ng kanyang mga paa. Kahit ang Jerusalem, sapagkat siyang bayan ng dakilang hari. Kahit man ang ulo mo, ay huwag mong ipanumpa, sapagkat hindi ka makakagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Tingnan niyo po. Sa Pilipinas, napaka-common. Lalo na sa mga bata. Kaya ako alam to kasi kagawain ko rin to nung bata ko eh. Pag sabi, sure ka ba? Sure ka pa? Oo, pex man. Mamatay ka man. Diba? Sabi, panumpa mo. Oo, mamatay man yung lola ko. Wala nung kinalaman yung lola mo, dinamay mo pa. O yung tatay-nanay mo. Diba? Bawal pala po yun sa Panginoon. Kaya sabi ni Christ, pag oo lang. Hindi yung, teka, pero merong may dagdag pa eh. May dagdag pa. Pag sinabi mong oo na lang. Pag hindi. Ngayon, kung hindi mo magawa, sabihin mo yung rason bakit hindi mo nagawa. Hindi naman porke nag-hindi ka, o kaya nag-oo ka, at hindi mo nagawa, o hindi mo natayuan yung sinabi mong oo o hindi. Kailangan mo na lang magpakababa. Kailangan mo na lang humingi ng tawad. Diba? Lord, next year, hindi na ako magsisinungaling. January 1st pa lang, nagsinungaling. Pero, pag ganon, Lord, sorry po Lord. Alam ko, sinabi ko nung na-share na hindi na ako magsisinungaling, pero nagsinungaling na naman ako, Lord, patawad. Ang Lord naman forgive, mapagpatawad naman ng Panginoon. Pero alam niyo po ang ayaw ng Lord? Yung mga veteranong sinungaling. Yun ang ayaw ng Lord. Meron kasi pong ganun eh, yung veterano na magsinungaling. Yung sa sobrang sinungaling niya, parang totoo na yung sinasabi niya. Nasubukan niyo na pong naka-encounter ng ganung tao? Nasa sobrang sinungaling ng tao na yon, napapaniwala niyo yung ibang tao sa kasinungalingan. Tama yung sinabi ni Hitler eh. Sino ba si Hitler? Yung first name niya. Adolf Hitler, yung namatay ng World War II. Yung leader ng Nazi. Alam niyo po, sabi ni Adolf Hitler, pag ang isang, salita na sinungaling, pag inulit-ulit mo daw yan ng maraming beses, nagiging totoo. Tingnan niyo po.
Kaya pala siya mismo, ang dami ang napaniwala. Ang dami ang nahikayat na sumanib sa Nazi. Kasi napaniwala niya na siya yung sila yung special na human being eh. Sila yung pinaka-royalty sa buong mundo. Kaya kapag hindi ka kasama ng Nazi nung panahon na yun, papatayin ka nila, kalaban ka nila. Libo-libo ang pinatay niya. Ay, ni Hitler. Milyon yata, Oo. hindi lang libo. Milyon po. Milyon ang pinatay niya. Kaya, tama yung sinasabi rito sa Biblia, sa Kawikaan 12:22. Ang sabi rito, mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang nagsisigawang may katotohanan ay kanyang kaluguran. Ayan. Kaya po tayo, mga Kristiyano, pag Kristiyano na po tayo, dapat na po na tayo nagsisinungaling sa isa't isa. Colossians chapter 3 verse 9. Huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. Past na po natin yun eh. Past life na natin yun. Old self na natin yun. Yung nagsisinungaling tayo. Ngayon po, kailangan mamuhay na po tayo sa katotohanan. Magsalita po tayo ng katotohanan. Kasi alam niyo po, maraming forms ng kasinungalingan. Ito po, different forms of lies. White lies, lies by omission, exaggerations, gray area o yung subtle lies, at yung complete untruths. Yung kompletong kasinungalingan. Complete untruths. Wala talagang totoo dun sa sinabi niya. Yung white lies, ito yung mga bigyan ko kayo ng example. Ano ba yung example ng white lies? Sabihin, uy, kumari, alam mo, ang payat-payat mo na. Pero alam niyang mataba talaga yung kumari niya. Pero sasabihin niya, hindi, payat-payat mo na, ganda-ganda mo na nga ngayon. Yun yung white lies. O kaya yung sasabihin mo na, ano ba yung mga white lies? Halimbawa, yung may magnanakaw o mamamatay tao, kumatok sa bahay mo. Hoy, nandiyan ba yung tatay mo? Nandiyan yung tatay mo, nagtatago sa ilalim ng lamesa. Kasi alam niya may naghahanap sa kanya. Ikaw yung bumukas ng pinto. Ano sasabihin mo? Nandun po sa ilalim ng lamesa namin, nagtatago. Siyempre, hindi mo sasabihin, tatay mo yun eh. Alam niyang papatay yung tatay mo eh. Ang sasabihin mo, wala po siya dito sa bahay. Yun po yung white lies. Ito namang exaggeration, alam niyo na po naman siguro yan, kung ano yung exaggeration. Ito namang gray lies, hindi ako sure kung ano yung gray lies. Pero ito yung siguro yung hindi black and white. Kaya sinabing gray. Pero anyway, ito po yung mga forms of lies na pag sinungaling po yun. Huwag nating i-justify. Ano po yung dapat natin gawin para maiwasan po natin masama doon sa mga kasinungalingan? Ang sabi ko rito, there is nothing wrong to say no. Pag nakikita po natin may mga kasinungalingan nangyayari sa paligid natin. Dalawang bagay po dapat natin gawin. Practice setting your boundaries and limitations. Pag may nagyaya sa'yo, oy, halika dito, sama ka dito, labas tayo. Huwag mo sasabihin, may sakit kasi ako ngayon eh. Kahit wala ka namang sakit. Diba? Say no. You can say no. There's nothing wrong to say no. There's no reason, just Kaya, yun yung pangalawa. Learn your priorities and goals. Both physically and spiritually. Kahit sino pa yan nagyaya sa'yo or kung sino pa yan na may gagawin na wala dun sa naplano mo sa araw na yon. Just say no. In a polite way. Kailangan mo lang naman maging polite eh. Hindi sagot po yun na magsinungaling. Ganito, ganyan. Do not normalize
lies or lying. Sa mga Kristiyano po, dapat hindi po natin ino-normalize ang pagsisinungaling. Kasi ang pagsisinungaling, karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Doon sa sinabi natin kanina. Kaya, kailangan natin priority yung mga bagay sa buhay natin para hindi po tayo makapagsinungaling. Katulad po ni Martha, di ba? Si Martha, sa Luke chapter 10, 41 to 42. Nagulimayanan si Martha. Lord, sabi niya, Panginoon, sabi mo nga niya kay Mary na tulungan ako dito sa kitchen. Paghahanda. Sabi ni Christ, Martha, Martha, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Why? Because hindi alam ni Martha kung ano yung priority niya eh. Pero gusto niyang makinig, pero gusto niya rin sa kitchen magtrabaho. Hindi niya alam kung anong priority niya. Kaya nagugulumihanan siya. Sabi ni Christ, datapwat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. To avoid lying, we must know our priority. We must organize our priority para maiwasan po natin. At huwag po tayo matakot na magsabi ng no. Para hindi matuksong magsinungaling, matutong tumanggi sa mga hindi naman prioridad ng buhay. Sa pagtatapos natin mga kapatid, ito pong gusto kong iwanan sa inyo. Learn to say no, even it is hard to say. Do not let sin prevails. Let us check our faith and let us live without falsehood. Nawa po mga kapatid ay natuto tayo ng marami sa hapon po na ito. At nawa po may sa pamuhay natin to upang sa gayon ay patuloy na mag-work sa atin ang Panginoon sa ating buhay at hindi po tayo mahiwalay sa kanyang presensya. Hingin po natin yung gabay sa Panginoon upang sa gayon magpatuloy tayong tapat hanggang wakas. Dito po nagtatapos ang ating message at tayo po ay dumako sa ating communion. Sa mga naka-online, salamat po sa panonood at pagpalain kayo ng Panginoon. Lubin ng Panginoon, magkita-kita po tayo uli next Sunday. Nawa po ay patuloy kayong gabayan, samahan sa inyong journey, pagiging Kristiyano. Salamat po sa inyong time. God bless po.